Nagbabantay ang mga autoridad sa dalawang bansa para sa nawawalang dalagitang huling nakita noong bisperas ng Pasko. Ang pamilya at mga kaibigan niya ay desperadong naghanap ng bakas niya matapos siyang biglang mawala noong madaling araw. Ano kayang nangyari sa kanya? Pinag-uusapan ba natin ang human trafficking at paano ka makakatulong sa investigasyon? Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. May mabilis na nagaganap na sitwasyon sa San Antonio, Texas na dapat nating talakayin. Mga tagapagpatupad ng batas. Hinihiling sa mga nakatira sa hilagang kanlurang Bexar County na suriin ang kanilang surveillance camera at agad tawagan ang autoridad kung may mapansin silang kahina-hinala sa bisperas ng Pasko. Bakit? Yun ang huling beses na nakita si Camila Mendoza Olmos, 19 ayon sa Bexar County Sheriff's Office. Ngayon, sinasabi nilang maaaring nasa agarang panganib siya. Sabi ng autoridad, huling nakita si Camila bago mag-7 umaga. Noong Miyerkules, Disyembre 24 sa Caspian Spring na barangay. Naniniwala ang opisina ng sheriff na nakita siya sa surveillance camera ng kapitbahay sa labas mismo ng kanilang bahay habang may hinahanap sa loob ng kanyang sasakyan. Pagkatapos, ayon sa mga deputy, naputol na raw ang kuha ng video. Pinaniniwala ang umalis siya nang naglalakad dahil naiwan ang sasakyan sa bahay nang i-report ng kanyang ina ang pagkawala niya sa Siyam-Siyam-1. Ito ay sa pamamagitan nga pala matapos tumawag ang kanyang ina kay Camila na boyfriend at ama. Ayon ito sa News Nation. Ngayon, ayon sa mga deputy, maaaring ang tanging dala lang niya ay ang susi ng kanyang sasakyan at ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Naiwan niya ang telepono sa bahay kaya kakaiba talaga ito. Sabi ng pamilya at kaibigan niya, hindi ito normal kay Camila. Halos ganito rin ang sinabi ng ina niyang si Rosario sa KSAT sa Texas. Tinawagan ko siya pero nasa kama lang at naka-off ang cellphone. Nilagay ko sa charger tapos lumabas ako para hanapin siya. Akala ko makikita ko siya at sabay kaming uuwi pero malinaw na hindi iyon nangyari. At heto pa ang isa. Sinasabing dapat sanang mamimili ng damit si Camila para sa isang event kasama ang kanyang matalik na kaibigan na Camila rin ang pangalan. Ayon sa kaibigan sa The New York Post, ang huling salita ni Camila sa telepono bago siya mawala ay paalam. Kams, mahal kita. Kaya talagang kakaiba ito. Ito marahil ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga autoridad na siya ay nasa agarang panganib. Ayon sa autoridad ng Bexar County, si Camila ay may taas na 5'4" na pulgada timbang na 100 at 10 lbs at suot ang itim na North Face na sweater. May baby blue na disenyo ito. Suot din niya ang baby blue na pajama shorts at puting sapatos. Ayon sa Texas Department of Public Safety, inactivate ng opisina ng sheriff ang tinatawag na Clear Alert na nangangahulugang Coordinated Law Enforcement Adult Rescue. Tumutulong ang Clear Alert sa autoridad sa paghahanap at pagsagip ng mga nawawala, dinukot o inagaw na matatanda, pati na rin sa pagtukoy ng posibleng suspect. Ginagamit ito kapag ang isang individual ay may edad na 18 hanggang 64 na taon at hindi alam kung nasaan sila. May pamantayan ding dapat may paunang investigasyon na nagpapatunay na ang matanda ay nasa agarang panganib ng pinsala o kamatayan. O ang pagkawala ba ay hindi kusang loob, tulad ng pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagdukot o kinidnap. Ginawa ang kahilingan para sa Clear Alert sa loob ng 72 oras mula nang mawala ang tao. Bukod dito, kailangan ding may sapat na impormasyong maaaring ibahagi sa publiko para matulungan sa paghahanap ng individual, suspek o sasakyang sangkot sa insidente. Kaya naman napakahalaga na maipakalat agad ang impormasyon tungkol kay Camila ngayon. Iniulat ng New York Post na ayon sa pamilya, mahigit 100 katao ang naghanap sa loob ng 3 milyang radius kung saan huling nakita si Camila. Iniulat ng KSAT na tumulong din ng FBI sa paghahanap at investigasyong ito. Sa totoo lang, iniulat ng Fox News na kasali rin ang Homeland Security dito. Ayon sa pahayag ng Bexar County Sheriff's Office, na inilabas sa Facebook nitong weekend. Ayon sa ina ni Camila, karaniwan nang naglalakad tuwing umaga si Camila, ngunit nag-alala siya nang hindi agad nakabalik si Camila sa tamang oras. Sabi ng Bexar County Sheriff, naghiwalay sina Camila at ang nobyo mas maaga ngayong taon pero naging maayos ang kanilang paghihiwalay. Sabi pa niya, "Paman, ayaw naming may makaligtaan, limitado lang sa ilang square miles ang paghahanap." Hindi rin namin isinasantabi na maaaring dalhin kami ng kasong ito sa labas ng hangganan ng Continental United States. At nakumpirma na ang mga autoridad sa labas ng United States ay nakabantay rin para sa 19 na taong gulang na ito. Naglabas umano ng abiso ang Attorney General ng Nuevo Leon sa Mexico na may larawan ni Camila at humihingi ng impormasyon. Kaya ang tanong, ano ang nangyari sa kanya? Tumakas ba siya sa bahay nila kasama ang isang tao ng kusa? Marahil ay hindi malamang, posible kayang dinukot siya mula sa tahimik nilang kapitbahayan?
Ngayon sasabihin ko ito. Bilang border state, matagal ng sentro ng pansin ng mga autoridad ang Texas sa human trafficking. Kailangan nating pag-usapan ito ayon sa ulat ng National Human Trafficking Hotline noong 2024. Tumanggap ang hotline ng mahigit 2,000 signal, kaya maaring ito ay mga email, online chat, text message o aktwal na tawag. Halos 700 sa mga signal na yon ay nagmula sa mga biktima o nakaligtas sa human trafficking. Ayon sa ulat, nagdulot ang mga signal ng mahigit 1,000 kasong natukoy noong 2024 at mahigit 2,000 biktima. Totoong issue ito, totoong alalahanin ito. Alam mo, noong 2022, itong outlet na KSAT, nakausap nila si Char McMichael, ang Executive Director ng Trafficking Division ng nonprofit na Baptist Child and Family Services Health and Human Services. At ayon kay McMichael, ang Bexar County ay nagiging perpektong daanan para sa mga human trafficker dahil maraming malalaking highway ang nagtatagpo roon. At sinabi ni McMichael na humigit kumulang 80,000 menor de edad ang biktima ng trafficking sa Texas, na kinabibilangan hindi lang ng sex work kundi pati na rin ng sapilitang paggawa. Tinutukoy natin ang mga lugar gaya ng pabrika, kusina, hotel, at mas nagiging vulnerable ang mga runaway. Hindi ko sinasabing yun ang nangyari, pero dapat tandaan, sinabi rin ito ni McMichael sa KSAT. Ayon sa estadistika, sa loob ng 24 na oras, isa sa 3 runaway ay napupunta sa sex trafficking. 40% ng mga runaway ay nauuwi sa labor trafficking. Muli, para malinaw, hindi natin alam kung ano ang nangyayari. Hindi natin alam kung ano ang kalagayan ni Camila. Sa ngayon, di pa malinaw kung kusa siyang umalis o kinuha siya, pero mahalagang ilagay ito sa tamang konteksto. Gayunpaman, pero ayon sa kanyang pamilya, ang pagtakbo niya palayo, ang bigla na lang niyang pagkawala ay hindi niya ugali, lalo na ang umalis nang walang dala ang kanyang telepono. Sinabi rin ni Sheriff Salazar ng Bexar County na gusto niyang siguraduhin na hindi nadamay si Camila sa isang immigration raid. Naging alalahanin ito, sabi ng Sheriff, United States citizen siya pero posible pa ring aksidenteng ma-detain ayon sa panayam ng American Broadcasting Company News. Personal na alalahanin yon. Kaya kinailangan kong siguraduhin na walang paghinto, walang detain, at wala siya sa anumang federal detention facility. Yun ay isang bagay na kailangan naming tiyakin. Sinabi ni Sheriff Salazar sa American Broadcasting Company News na maaaring nasa panganib si Camila, ngunit hindi niya ipinaliwanag kung ano o bakit. Sinabi ngayon ni Rosario, nanay ni Camila, sa KHOU, magdasal, magdasal, magdasal at humingi mula sa puso sa Diyos at sa mga anghel at kay Birheng Maria. Sino man ang pinaniniwalaan mo, pakiusap ipagdasal na bumalik ang anak kong babae. Dito ka na papasok. Tulad ng nabanggit ko, kung meron kang anumang surveillance footage na maaaring nakakuha ng taong kamukha ng paglalarawan kay Camila, ipaalam agad sa mga autoridad. Kung may alam kayo sa kinaroroonan niya, tawagan ang Bexar County Sheriff's Office. Nasa screen ng numero. Ilalagay din namin ito sa episode description, pero ito ay 210-335-6000 numero. Maaari ka ring magpadala ng mensahe sa Bexar County Sheriff's Office Missing Persons Unit sa Missing Persons sa bear.org. Kung may mapagkakatiwalaang impormasyon ka, agad ipaalam sa mga autoridad. Ngayon, ipakikilala ko na. Tagapagsanay sa pagpapatupad ng batas at hurado consultant na si Sonny Slaughter, matagal kang nawala kaya masaya kaming makita kang muli. Sana hindi ganito ang sitwasyong pinag-uusapan natin. Ikinuwento ko ang paghahanap at ang mga ahensyang kasali. Ano sa tingin mo ang ginagawa ng mga autoridad ngayon? Ano ang napansin mo? Ang saya na makita ka, Jessie. Ang saya matagal na kitang hindi nakita. Pero habang tinitingnan ko ang kasong ito habang umuusad, isa sa mga bagay na tiningnan ko bago tayo magsimula sa ere. Alam ko na nandyan ang FBI, nandyan ang Homeland Security, at alam mo ang Homeland Security na dati akong Department of Homeland Security Flexi Instructor. Pero meron silang Homeland Security Investigations dahil nabanggit nila ang human trafficking. Kaya ang Homeland Security Investigations ay Homeland Security Investigations na isang natatanging sangay ng unit para sa human trafficking. Mataas ang kanilang pagsasanay sa human trafficking. At tinitingnan ko kung sila nga, dahil malapit ito sa border, at may mga usapan tungkol sa human trafficking kung sila ba ay nagsasagawa ng mga interdiction stops. And kaya ngayon sayon sa information bukas sa publiko, sinasabi na hindi sila. Gayunpaman, dahil sa mga federal na unit, mga ahensya ng federal law enforcement na kasangkot dahil sa lokasyon at kalapitan nito at human trafficking.
Naniniwala ako na kasalukuyan nilang sinusundan ang lahat ng kanilang mga lead gamit ang mga informante, yung mga konektado sa mga sindikato ng human trafficking para makita kung may posibilidad doon. Gumagawa rin sila ng identity mapping, yun ang tawag ko doon, para matukoy ang mga kamakailang kaso ng human trafficking. At pasok ba doon si Camilla? Camilla. Sa tingin ko ganun ang pagbigkas ng pangalan niya, katulad ng gitnang pangalan ko. Pasok ba siya sa paglalarawan ng mga taong iyon? At base sa mga nakita ko, sa mga litrato niya at lahat, talagang pasok siya sa paglalarawan na yon. Hindi madaling mawala ang mga tao, siya ay 19 na taong gulang walang cellphone, umalis siya at madalas naglalakad tuwing umaga. Maaring may sumusubaybay sa kanyang mga gawi at napansin na iyon ang madalas niyang ginagawa, kaya hindi lang siya basta nawala. May nangyari sa kanya at sinisiyasat ng mga autoridad ang kanyang mga hakbang. Maghanap pa ng mga footage mula sa video camera sa lugar, magtanong, magsagawa ng panayam at kumatok para makausap ang mga tao. Mahusay talaga sa FBI, lagi nilang ginagawa yan. At pagkatapos, alam mo na, sinusubukan lang alamin kung saan siya posibleng naroroon at kung ang human trafficking ay isa sa mga tinitingnang posibilidad, kung nakatawid man siya ng mga hangganan o kung nandyan pa rin siya sa lugar. At ilang araw na rin ang lumipas, kaya marami talagang nangyayari. Papalawakin ko pa ito. Kaya malinaw na hindi pa natin alam ang nangyayari dito. Kung ipagpalagay nating may kinalaman ang human trafficking, paano kung may taong sangkot dito? Gaano kahirap alamin kung ano ang nangyari sa kanila at gaano kahirap silang maibalik? Napakahirap malaman kung ano ang nangyari, lalo na kung walang nakakita ng kahit ano. At kung may mga sindikato na gumagalaw sa lugar at walang nagsasalita, mas lalo itong mahirap dahil mabilis na makakapagtago ang mga tao at dahil ilang oras na siyang nawala. Kung ito man ay human trafficking, o ayokong sabihin sa ganitong paraan, or isang simpleng kidnapping na walang elementong human trafficking. Mabilis na nawawala ang mga tao, mabilis ding natatago ang mga bagay, at mahirap nang maibalik ang mga tao mula sa human trafficking. Mga scheme na magkakonektado at halos hindi nakikita, masasabi ko kung saan mabilis lang nawawala ang mga tao. Nabanggit ko kanina na hinihiling ng mga autoridad na ibigay ng mga tao ang kanilang surveillance footage o tingnan ang kanilang surveillance footage. Gaano kahalaga yon at paano sinusuri ng autoridad ang mga footage para makita kung mahahanap siya at makabuo ng timeline? Paano gumagana ito? Isa sa mga bagay na hindi alam ng karamihan ay kapag naririnig nila ang salitang autoridad, palagi nilang iniisip ang mga taong may badge. Pero ang mga autoridad ay may mga sinumpaang opisyal at mga sibilyan na nagtatrabaho sa mga proseso. Kaya ang posibleng nangyayari ay meron silang task force, meron silang grupo, meron silang command station at ang mga tao ay nagmamasid. May mga taong hiwalay na nagbabantay sa lahat ng footage. Nagbabantay sila mula sa mga bahay pero nagbabantay din sila mula sa mga negosyo. At ang gagawin nila ay kukunin nila ang gitnang bahagi kung saan siya huling nakita at kung saan siya nawala at mula sa lahat ng mga footage na nakuha. Titingnan nila ang mga negosyo, bangko, tindahan at mga lugar pati na rin ang mga highway para matukoy kung ano ang posibleng ruta. Kilalanin ang mga sasakyan na iyon, mga analyst na nanonood at nagre-review ng video. At pagkatapos, ipinapadala nila ang impormasyong iyon sa mga opisyal ng batas na siyang gumagawa ng mga interview. At sinusubukan nilang pigilan ang anumang maling komunikasyon o maling impormasyon para hindi sila magkalat ng atensyon sa napakaraming direksyon. Isa itong napakamahirap na gawain dahil una, hindi naman talaga nila alam kung ano ang hinahanap nila o kung sino ang hinahanap nila. Maliban sa natukoy na biktima, nakakapagod ito, matagal at talagang organisado. At sa huli, maring makita mong makikialam ang mga United States Marshal kung kaya nila at tutulong din sa paghahanap. Sila ang ilan sa pinakamagagaling na taga-subaybay sa mundo mula sa United States Marshal Services, kaya kahit di nabanggit ang pangalan nila, mga United States Marshal sila. Ginagamit ngayon ng mga autoridad ang lahat ng kanilang kagamitan para suriin ang mga footage para maitakda ang mas eksaktong oras kung kailan nila siya huling nakita at para repasuhin ang mga mahahalagang impormasyon.
na lahat ay maglabas ng anumang uri ng footage na meron sila kung may makita man sila. Gaano kahalaga na ito ay nasa ilalim na ngayon ng isang malinaw na alerto? Nabanggit ko na yan dati. Kung ano ang mga pamantayan para dyan, nakasama na ang FBI at tumutulong, pati na rin ang Homeland Security na tumutulong. Malinaw ang koordinasyon ng mga ahensya at ng tanggapan ng sheriff ng Bexar County. Ayon sa ulat, mahigit 100 tao ang naghahanap. Maraming mata, maraming resources, at kasama na ngayon ang Clear Alert System. Gaano kahalaga yon at nagbibigay ba ito sa iyo ng kumpiyansa na baka mas maaga nating mahanap siya kaysa sa inaasahan? Napaka-espesyal na naglabas sila ng clear alert dahil hindi mo palaging nakukuha iyon. Ang coordination ng maraming ahensya ng pagpapatupad ng batas ay hindi naman palaging kakaiba. Pero sa mga ganitong kaso, alam ng bawat isa ang kanilang trabaho at tungkulin. At basta't may matibay kang pamumuno, naniniwala ako na malalaman natin agad, hindi sa huli, kung nasaan at ano ang posibleng nangyari sa kanya. Sana ay mabilis siyang mahanap at maibalik mula saan man siya naroroon. Gayunpaman, kung hindi iyon mangyari, kailangang harapin ng pamilya ang matagalang epekto ng lahat ng pinagdadaanan nila sa komunidad. Iminumungkahi ko na manatiling alerto ang lahat, mag-ingat at makipagtulungan ng buo sa mga autoridad. Talagang mahalaga ito. Ang cooperation ay kailangan mula sa mga ahensya at komunidad, hindi lang sa pagpapatupad ng batas. Gaano ito kakaiba sa puntong ito base sa mga ulat na inilalabas sa publiko na wala talaga tayong ideya kung ano ang nangyari sa kanya. Wala rin tayong pisikal na ebidensya tungkol sa nangyari dito. May kakaibang video na nagpapakitang hinahalughog niya ang kotse at naiwan ang telepono. Maaaring umalis siya na dala ang lisensya pero wala silang nahanap. Gaano kabigat o kakaiba yon? At posible bang may alam pang hindi sinasabi ng mga pulis sa publiko? Ibig kong sabihin, binabanggit nila ang isang nalalapit na panganib. Pero hindi nila ipinaliwanag kung ano talaga yon. Alam mo, palaging gusto ng publiko ng mas maraming impormasyon pero minsan ang pananahimik at ang mga hindi ibinabahagi ay talagang mahalaga. Una, dapat nilang tiyakin ang kaligtasan ng taong nililigtas. At sigurado akong may ginagawa sila at may mga impormasyon silang hindi ibinabahagi. Estratehiko iyon sinadya at kailangang may ilang bagay na mananatiling lihim. Dahil kung may karagdagang impormasyon sila, ayaw nilang malaman ng mga gumawa o ng gumawa kung gaano na sila kalapit. Kaya ang hindi pagsasabi ng ilang information ay mahalaga at ang pagsasabi lang na may nalalapit na panganib ay talagang importante. Dapat makinig ang mga tao sa mga mahahalagang salita, mga buzzword, nalalapit na panganib, nang hindi sinusubukang alamin kung ano mismo iyon. At tandaan na hindi sila gumagamit ng ganong uri ng pananalita kung hindi pa nila natutukoy ang panganib. Ano ang ibig sabihin nun? Nalalapit na panganib? Ano ang ibig sabihin nun? Ano ang magtutulak sa kanila para makarating sa ganong konklusyon? Maring nakakita sila ng dugo, maring may narinig silang impormasyon na may kinalaman sa kanya. Sigurado akong may ebidensya silang hindi ibinabahagi na nagsasabing may panganib kasi kung wala, hindi nila gagamitin ng ganong salita. Ang nalalapit na panganib ay nangangahulugang isang banta na hindi alam ng publiko, maaring alam ng mga autoridad at ito ay seryoso. At kailangan nilang makakuha ng mas maraming impormasyon mula sa publiko hanggat maaari para mahanap ang individual na kanilang hinahanap. Pwede mo bang linawin ang huli mong sinabi? Paano? Bukod sa surveillance footage na maaaring maging susi dito, ano pa ang maaaring gawin ng publiko? Nabanggit ko na ang kanyang paglalarawan at contact number. Ano pa ang pwedeng gawin ng publiko ngayon? Patuloy na panoorin ng footage, panoorin ng coverage. Ibahagi ang anumang impormasyon na inilalabas ng mga kagalang-galang na entidad tulad ng Law and Crime Network at ng mga autoridad. Huwag kang maligaw sa mga teorya ng conspiration. Hayaan mo na ang investigasyon at mga gawain ng mga autoridad sa kanila at patuloy mo lang ibahagi ang information. Isa sa mga bagay na gusto kong sabihin agad, si Jessie ay matagal na nung panahon pa. Si Jennifer Kessing ay nawala mula sa Florida at bumalik ulit ang kaso niya. Mahigit 20 taon na ang nakalipas mula noon. And isang bagay na natutunan ko mula sa mga magulang niya nung nagtatrabaho kami para sa Office of Victims of Crime na dapat malaman ng pamilya. Marami ang gustong maglagay ng poster, pero maaaring maapektuhan ang mga ito depende sa location.
Isa sa mga ginawa ng pamilya ni Jennifer Kessing ay gumawa sila ng business card na may impormasyon tulad ng pangalan, petsa ng kapanganakan, timbang, lahat ng detalye at numero na kasalukuyang ibinabahagi mo at ng iba. And yung gagawa ng mga business card ay maaari mo itong ilagay kahit saan sa mga restaurant, maaari mo lang itong iwanan kahit saan. Kaya kung sakaling sa kasamaang palad, hindi siya agad matagpuan. At kung may nawawala sa iyong pamilya, ang mga business card ay nagbibigay sa iyo ng ibang pakiramdam ng hindi sila malalaki pero malakas ang dating nila. Dahil maari silang iwan sa mga comfort room, maari rin silang iwan kahit saan sa mesa. Kapag kumakain ka sa labas, mas madalas pinupulot ng tao ang business card kaysa flyer. Kaya para makatulong sa mga autoridad, napakahalaga ng kakayahang mapanatili ang impormasyong iyon at patuloy itong maikalat. Malaking tulong iyon at anumang makita mo kapag sinasabi namin kung may nakita ka magsabi ka, totoo talaga yon. Panatilihin nating nakikita ang kanyang larawan, banggitin palagi ang pangalan niya at patuloy na pag-usapan ang kaso hanggang siya'y matagpuan. At isa pa, may ideya na maaaring tumulong ang Mexico o ibang autoridad sa labas ng United States sa opisina ng Attorney General ng Nueva Leon. Naglalagay sila ng paalala. May kasamang larawan ng batang babae humihingi ng impormasyon. Paano ba gumagana yon? May tiwala ka ba sa mga autoridad sa labas ng Estados Unidos na tumutulong sa investigasyong ito? Oo, meron kahit hindi natin laging pinaniniwalaan base sa napapanood sa telebisyon at mga nangyayari na lahat ng law enforcement sa labas ng Estados Unidos ay korap. May karanasan na akong hawakan ang mga kaso ng human trafficking at nakatrabaho na rin ng Interpol at iba pang law enforcement agencies. Umaasa kami sa aming mga katuwang sa ibang bansa sa labas ng Estados Unidos dahil nagtatayo kami ng relasyon, nagbabahagi ng impormasyon at nagsisikap na muling mahuli at maibalik ang mga individual na naalis mula sa Estados Unidos. Ang katotohanang nangyayari, ang lahat ng ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang banta na naroon. May information ang mga tagapagpatupad ng batas na hindi nila sinasabi. Tony Slaughter, maraming salamat sa pagpunta, sa pagbibigay ng oras at pagpapaliwanag ng sitwasyon sa amin. Talagang pinahahalagahan namin ito. Salamat sa pag-imbita sa akin. At yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin. Paki-subscribe po sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Pwede nyo akong i-follow sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber. Magkikita tayo muli sa susunod.